And all our worship will belong to Him forever. Death is conquered and our Savior holds the key. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, The King above all King. All our worship and all our worship will belong to Him forever. Death is conquered and our Savior holds the key. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all King. Oh, see it again. And all our worship will belong to Him forever. Death is conquered and our Savior holds the key. There is a name. the Prince above all Oh, others. Jesus Christ, the King above all kings. Oh, yeah, la, la, ba, see, ah, la, la, see. Oh, yeah, la, la, ba, ka, la, la, see, yeah. Oh, lift up your voice in worship. Lift up your voice in worship. Yeah, yeah, la, la, see, ka, la, la, ba, see, yeah, yeah, la, la. Oh, yeah, la, la, ba, see, ka, la, la. Oh, yeah, yeah, la, la, see, ka, la, la, see, yeah. Yeah, yeah, la, la. And all our worship will belong to Him forever. That is conquered Is conquered
Jesus Christ, the King above all kings. Hallelujah. And it won't be long, the war will be over, and every tear you wipe away. We'll be at home, the war will be over, soon we will meet, I say, face to face. See it again, it won't be long, and it won't be long. We will him every tear wipe away. We'll be at home, we'll be at home. The war will be over, soon we will be a Savior face to face. Where every burden will be lifted in His presence. Every trophy will be laid down at His feet. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all, King. All our worship and all our worship will belong to you forever. Holy, 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 for all eternity. There is a name, praise above all others. Jesus Christ, the King above all, King. Every burden and every burden will be lifted in His presence. Every trophy will be laid down at His feet. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all, King. All our worship and all our worship will belong to you forever. Oh, sing holy, 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 for all eternity. Yours is the name above all others. Jesus Christ, the King above all. And every burden will be lifted in His presence. Every trophy, will be laid down at His feet. there is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all. Sing all our worship and all our worship will belong to you forever. Holy, holy, for all eternity. Yours is the name, the name. It's above all others. Oh, we sing Jesus Christ, Jesus. Oh, we worship Jesus. And every burden will be lifted in His presence. Every trophy will be
above all kings. Jesus Christ, the King above all kings. Jesus Christ, the King above all kings. Oh, yeah. Oh, we worship the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. oh, say your name. Your name is the highest. Oh, Your name is the greatest. Your name It stands above them all. is above them all. Oh, we say your name. Above all thrones, And proceed. Oh, power and position. Your name it stands above them all. And the angels cry. Oh, hallelujah. Oh, we sing holy, 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 holy. Holy, holy
Let all the people sing your name. Your name. Above all thrones. Stands above them all, and the angels cry, oh, holy, all creation oh, holy, you are lifted high. Holy forever. Hear your people sing. Oh, holy. To the King of Kings. You will always be holy, holy forever. All the angels, all the angels. This is a house of worship. This is a house where we exalt the name of the Lord. You are lifted. Oh, this is the house where we lay down everything that we have in Jesus at the feet of the cross, at the feet of Jesus. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Oh, let's join the angels sing. You will always be holy, holy forever. Oh, we lift up the name of the Lord. You will always be holy, holy forever. Amen. Kaya yung tanong na, where is the house you will build for me? Wala po. Walang tao na po pwedeng i-host ang Panginoon sa isang lugar. Ang hosting, para ma-host, ay walang iba, kundi ang ating pong katawan. At ito yung prayer niya. One day, sabi niya, sabi ng Panginoon, I am in them. I pray, Father, that they may be one in us. Okay? So, number 2, God wants us to become His what? Temple. Temple means, nandoon ang presensya ng Panginoon. Hindi ka lang basta tirahan ng Panginoon, ikaw ay templo niya. Ibig sabihin, doon sa templo niya, sa loob niya, nandoon ino-offer ang pagsamba, ang papuri, ang pasasalamat, yung priesthood. Ikaw yung templo niya. Kaya ang worship, wala na sa isang lugar. Sabi ng Panginoon, time will come, the worshiper will no longer worship God in the mountain or in the temple. The venue of worship is in the Spirit. Amen. So we worship God in spirit and in truth. Amen. We engage our spirit in the pursuit of truth. Amen.
So ini-engage natin yung ating espiritu sa espiritu ng Panginoon. The moment our spirit and God's spirit connect, doon lamang po nagkakaroon ng tunay na pagsamba. Pero kung hindi po tayo nakakakonekta sa presence ni Lord in our worship, we're just only singing, we're not worshiping. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, hinahanap ng Diyos ang mananamba. Hindi ang manganganta. Kasi kung singer ang hahanapin niya, ang daming singer sa mundo. Pero naghahanap po siya ng worshiper. Okay? Ephesians chapter 2 verse 21. In whom all the building fitly praying together and groweth unto what? An holy temple in the Lord. In whom you also are builded together for an what? Habitation of God through the Spirit. Bakit daw tayo nagsasama-sama? Bakit daw tayo builded together? Para daw po mag-create ng a holy habitation. Are you here? Hindi po tayo pamparami lang sa isang building. Tayo po ay functional worshiper. Ang sabi rito, bawat isa sa inyo ay parang mga bato. Magkakasama. Batong buhay. To become what? A holy temple. Amen? So ito po dapat ang goal ng mga leader. Ito po yung goal ng bawat pastor. Ito po yung goal ng bawat fivefold ministry. Hindi lang puro magparami ng tao, kundi ipinapaunawa sa tao na tahanan kayo ng presensya ng Diyos. Naalagaan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Na lumalago ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Na kahit saan ka pumunta, mararamdaman ng tao yung presensya ng Diyos sa buhay mo. That you will become a peculiar people. Kakaiba ka. Because God is with you. The presence of God is flowing through you. Hindi ka basta ordinaryong tao. Konektado ka sa langit, konektado ka sa presensya ng Diyos, konektado ka sa walang hanggan. Yan ang intindihin po natin. Hindi po tayo basta tao lang na nandito. No! We are the temple of the Holy Presence of God. We host the Holy Presence of God. That everywhere we go, people find the difference. What is the difference? The difference is that the presence of God in your life. Nararamdaman nila ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kahit sa mga simpleng salita lang, meron silang nararamdaman na kakaiba sa'yo. Hallelujah. Ephesians 5:17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Amen. We were commanded to be what? To be filled with the Holy Spirit. Ito dapat yung ating nagiging passion. Paano mapuspos ng presensya ng Diyos? Sabi ng Panginoon, huwag kang uminom ng alak para ikaw ay malasing. Hindi ka nga umiinom ng alak. Ang mundo, ang daming ino-offer ng mundo para tayo malasing. Yung iba nalalasing sa pera, yung iba nalalasing sa material things, yung iba nalalasing maging sa ML, computer. Ang daming kabataan, baliw na baliw, addict. Lasing na lasing sa laro. Umaabot ng 1:00, 2:00. Nagsasayang ng oras. Ninanakawan ng kaaway ang mga kabataang ito. Tinetrain ng mundo, tinetrain ng social media. Instead na sila'y matrain sa presensya ng Diyos, nalasing sa mga bagay sa mundo. Ano sinabi riyan? Do not get drunk on wine. Do not get drunk on social media. Do not get drunk on material things. Do not get drunk. Hello? Kung nagbabasa kayo ng Bible sa Matthew chapter 4, Jesus was offered the whole world in exchange for worship. Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo ito. Yung worship mo sa Diyos, huwag mong ibigay, sa akin mo ibigay. Imagine po ninyo yan. Sabi ng iba, Pastor, hindi ko tatanggapin yung inaalok ni Satanas. Hindi ko ipagpapalit ang worship. Talaga?
Akala mo lang hindi mo pinagpalit, pero ang dami mong pinagpalit si Lord. Akala mo lang hindi mo pinagpalit. Indirectly, unknowingly, na ipagpalit mo siya nang hindi mo nalalaman. Pursuing your own dream more than God. Pursuing your career more than God. It's idolatry. Naging Diyos mo, naging sandalan mo, naging source mo ng lakas, ang pera more than God. At hindi mo napapansin, sinasamba mo na si Satanas nang hindi mo nalalaman. Okay? Sabi mo sa iyong katabi, maging maingat ka. Di ba? Hindi mo kasi mapapansin yun. Akala mo, tinatrabaho mo lang ang isang bagay na yan sa buhay mo in the name of responsibility. But the devil deceive you because of that responsibility or earthly responsibility. There's nothing wrong embracing responsibility in the family, in the job. But what is wrong is that you make them your priority more than God. Kaya indirectly, pinagpalit mo ang Diyos. Na-deceive ka na mga bagay sa mundong ito. Kasi ang tingin mo kay Lord, tuwing Sunday lang siya, hindi siya pang araw-araw. Ang tingin mo kay Lord, hanggang Bible study lang siya. Hindi siya po pwedeng sumama sa iyo sa trabaho, hindi siya po pwedeng sumama sa iyo sa school, hindi siya po pwedeng sumama sa iyo sa marketplace, hindi siya pwedeng sumama sa iyo. Kasi ang pananaw mo sa sarili mo, si Lord pang Sunday lang. Hindi pang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, pang Sunday lang si Lord. At kapag ganyan ang utak mo, ang dali mong madaya ng mundo. Kasi hindi mo sinama si Lord sa buhay mo. Ng Monday to Saturday. Nalasing tayo sa alok ng mundo. Sabi niya, which leads to what? Debauchery. Ano ibig sabihin ng debauchery? Wala nang control. Alam mo, ang taong lasing, hindi yan umaandar pa forward. Paano maglakad ang lasing? Para makarating siya sa bahay niya, kailangan italikod mo siya. Kasi paatras yung ano niya eh. hindi siya pasulong. Di ba? So, ganun yung lasing. Subukan mo magpunta sa mall. Ang daming tao, correct? Tuwing Sunday. Lasing na lasing ang tao. Di ba? Kailan lang sila nawala sa mall? Nung nagkaroon ng pandemic. So, hindi ka nga nagkaroon ng pandemic, dumami naman ang mga Lazada at Shopee sa buhay mo. So, ganun pa rin. Lasing ka pa rin. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, tigilan mo na yung paglalasing na yan. Hindi mo na. Amen. Oh. Ngayon po natin. Ephesians 5:19. Ano ang earmark ng taong filled ng Holy Spirit? Ano ang sign ng taong filled ng Holy Spirit? Sabi niya, speak to one another with song. Meron pong pag-awit sa kanyang puso. Hymns and spiritual song. Sing and make music in your heart to the Lord. Ano pa? Verse 20, always giving thanks to God. Isang sign na ikaw ay filled ng Holy Spirit. Lagi kang nagpapasalamat kahit marami kang problema. Lagi kang nagpapasalamat kahit ano pa ang hamon sa buhay mo. There is what? An attitude of thanksgiving. Ayan. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Pangatlo, verse 21, submit to one another. Yung pong mga tao na filled ng Holy Spirit, they know how to submit. Ano sinabi doon? Submit to one another. Matuto tayong magpasakop sa isa't isa. Because the essence of the kingdom is submission. Pag tayo po ay nasa kaharian, tayo po ay mag-grow sa submission. Ang unang kasalanan ng tao sa Garden of Eden is rebellion.
Yung huling Adan, si Jesus Christ, hindi nagpakita ng rebellion, ni-reverse ang rebellion, nagpakita ng submission, even obedience unto death on the cross. So, makikita po ninyo yan. So, what else? Corinthians 6:16, and what agreement has the temple of God with idols? Kung ikaw ay templo ng Diyos, hindi ka po templo ng mga idols, hindi ka po tahanan ng mga ibang Diyos. Ibig sabihin, sa puso't isipan mo, walang ibang Diyos-Diyosan dyan na pwedeng maghari. Ang maghahari lang sa puso't isipan mo na ikaw ang templo ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang po ang ating Diyos, wala na pong iba. Nasaan minsan yung mga idols na yan? Nasa templo. Kaya sabi niya, what is the agreement of the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. And God said, I will dwell in them. I will walk among them. I will be their God. And they shall be my people. Bakit sinabing, I will dwell? Hindi sinabing, I dwell. Bakit merong will? Kasi nandun ka pa sa process of becoming the temple of God. Nasa proseso ka pa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, lumakad kang kasama si Lord. Alam niyo si Judas, lumakad niyo kasama si Lord. Pero pagdating sa dulo, binitray niya si Lord, iniwan niya si Lord. So kaya si Judas, wala sa langit, nasa impyerno po siya. Sa last days, maraming Judasan. Totoo po yan. May kita po nito, no? Sabi ni Lord, walk among them. I will dwell in them and walk among them. I will be their God. They shall be my people. Makikita mo yung word, shall be. Hindi kagad, you are my people. No, shall be. May proseso. Hello? Kaya meron kang dadaanan na proseso at ikaw ay lilinisin ni Lord to become His what? Temple. Paano kung katulad ni Judas along the way, iniwan mo siya? Tao ka pa rin ba niya? Titira pa rin ba siya sa'yo? Hindi. Ang sabi sa book of Revelation, to those who overcome, I will not erase their name in the book of life. Sa lahat ng magtatagumpay, hindi ko buburahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Meaning to say, in your walk with God, kailangan mong ipaglaban ng Diyos sa buhay mo. Hanggang sa ikaw ay magtagumpay. Maraming mga Kristiyano, na-customize lang sila na tumanggap ng blessing every Sunday. Pagdating ng Monday to Saturday, hindi nila maipaglaban ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya mayroong word na sinabi ang Panginoon doon, to those who overcome, I will write my name, that they will know that name. Siya lang ang makakaalam ng name na yun. To those who overcome, I will give them a new name. To those who overcome, I will allow them to sit on my throne. To those who overcome, I will give them to taste the tree of life. To those who overcome, they will walk with me with dress of wine linen. To those who overcome, they will drink of the river of life. Lahat yun nakalagay sa Revelation. To those who overcome. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ipaglaban mo si Lord. Hallelujah. Alam niyo kung bakit minsan hindi lumalago ang mga Kristiyano? Hindi nila pinaglalaban si Lord. Hallelujah. Number 2. Ano is the purpose? What is that purpose why the church exists? The church exists so that the church become a body of expression. Everybody say expression. So, tayo ba ay lumalago in expressing God? Yung iba, hindi na-express si Lord. Nag-aantay si Lord na ipakita mo siya, i-demonstrate mo siya, i-express mo siya sa mundo. Sabi mo sa iyong katabi, grow in expressing God. So, lahat tayo, pwede natin express si Lord. Ano ba karakter ni Lord? Siya po ay pag-ibig, then express love. Siya po ay kind, then express kindness.
Siya po ay giver, then express giving. Siya po ay merciful, then express mercy. Correct? Pero minsan, hindi natin siya na-express. Kasi naisip natin, ang mag-e-express lang yan, mga pastor at pastora. Sinasabi natin, hindi naman ako pastor. Hindi po ganon. Lahat po tayo na naririto ay carrier ng Panginoon. Lahat po tayo ay carrier ng Espiritu ng Panginoon. Lahat po tayo ay ine-expect ng Panginoon na i-express natin ang Diyos. Hindi lamang po ito yung parang nagpipreach ka lang na nagpipreach ng gospel. Hindi lamang po doon ang preaching ng gospel. One of the highest preaching of gospel is expressing God in your life. Makikita nila at mararamdaman, matitikman ang gospel through the living epistle. You are the living epistle. Ikaw yung buhay na aklat ng Diyos. Ikaw yung buhay na good news ng Lord. Kahit hindi ka marunong mag-preach, pero marunong kang magpakita ng pag-ibig sa community mo, marunong kang magpakita ng kindness sa community mo, marunong kang magpakita ng tulong sa community mo, you are expressing God. So what is the church? Hindi po ito paramihan ng walang pangsyon. Hindi ito parami yung tao, pero konti lang ang nakakaintindi na sila pala ay expression ng Diyos. Hindi mo kailangan magpunta sa Bible school para express ang Diyos. Hello? Alam niyo, wala namang nakalagay sa Bible, pag graduate ka ng Bible school, saka mo lang i-express sa'yo. Hindi. Relasyon kay Lord. At ikaw po ay merong ugnayan kay Lord. Ikaw ay merong kapasidad na i-express si Lord. Alam nyo, yung Samaritan woman, wala pang isang oras nakipag-usap kay Jesus. Na-reach out niya yung Samaritan village. Na-born again halos lahat yun dahil lang sa in-express niya si Lord. Hindi naman siya nagpunta ng Bible school para mawin ang lahat ng tao na yon sa Samaritan village. Ang sabi niya lang, meron akong nakausap. Nakausap niya lang daw si Jesus. Sinabi ang lahat ng nasa akin. Ito na kaya yung Mesiyas? Yung buong Samaritan village na yun, na-impact. Sabi mo sa iyong katabi, ikalat mo si Lord. Halimbawa, isang linggo, sige, ano ginawa ni Lord sa'yo? Sa loob ng isang linggo, magbigay tayo ng application. Pinakain ka niya? Sino ito pinakain? Sino rito nakaranas ng provision ni Lord? Sino rito nakaranas na protectionan ni Lord? Sa loob ng isang linggo, naranasan yung kindness, provision, protection ni Lord. Nasaan kamay? O, kung isang linggo naranasan mo yan, pwede mo sabihin sa kapitbahay mo, alam niyo, binusog ako ni Lord. Isang linggo niya akong pinakain. Walang trabaho yung asawa ko, pero nagugulat ako. Pinapakain kami ni Lord. Sabi mo sa yung katabi, i-express mo si Lord. Amen? Praise God. We become what? A body of expression. Ano sa Ephesians 3:9? That you may really come to know practically through what? Experience for yourself. What? The love of Christ, which far surpasses mere knowledge, without experience. So, kung naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, the love of Christ, which surpasses mere knowledge, ano sinabi dito? You come to know, you come to experience Him. And in that experience, ano sinabi ng word? That you may be filled through all your being unto all the fullness of God. May you have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and flooded with God Himself. Na ang buhay mo at buhay ko ay binabahan ng Diyos. Ibig sabihin, dumadaloy ang Diyos sa atin.
Hindi lang siya dumadaloy sa Word of God. Dumadaloy yung kanyang karakter, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kindness, yung kanyang gentleness, yung fruits of the Spirit sa ating community. Hallelujah. So hindi lang man po ito yung traditional na puro preaching. Hindi ho. Kailangan matuto ka rin magbigay ng bigas. Amen. Alam mo kapag isang kapitbahay mo nakita mo parang nagugutom, walang bigas, bigyan mo ng bigas, saka mo share ng word. Mag-o-open yan sa'yo. Bakit? Nabusog yun. Diba? Sinong hindi makikinig ng word of God na busog? Oh, halimbawa, nakita niyo yung mga nagtatricycle noon, ang haba ng pila nila. Anong ginagawa nila? Nagkukumpulan sila sa isang sulok. Anong ginagawa nila? Nagsusugan. Habang pinapatay yung oras kasi wala pang pasahero. Nagsusugal sila. Hindi mo ba nakita yung opportunity na yun? Bumili ka ng mga sandwiches. Lagyan mo ng egg sandwich. Dalhin mo ron habang nagsusugal sila. Bigyan mo ng tinapay. Pwede ba makinig kayo sa akin? Ito, merienda nyo. Ito, juice. Makikinig yun. Hindi magsusugal ka. Kakain yun habang nagpipreach ka. Kasi wala silang magawa eh. Di ba? Sa palagay mo, hindi sila makikinig? Makikinig yun. Bakit? Binigyan mo ng sandwich. Dahil sa sandwich, mapupunta sila sa langit. We find ways in expressing God. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan gumawa ka ng paraan paano ma-express si Lord. Hallelujah! Colossians 1:15. Ano sinabi rito? Now He is the exact likeness of the unseen God, the visible representation of the invisible. He is the firstborn of all creation. Nung dumating si Jesus Christ dito sa earth, ang kanyang ginawa ay in-express ang alin? Ang invisible God. Ngayon, si Jesus umakyat na. Sinong natira sa earth? Yung kanyang church, yung kanyang body. So ano ang trabaho primarily ng kanyang body? Which is us. We express the invisible Christ. Kung si Jesus in-express yung invisible Father, we, the church, must express the invisible Christ. Ang sabi ni Lord kay Philip, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Kaya kapag nakita tayo as a ruling body, ang nakakita sa atin, maiintindihan nila kung sino si Kristo dahil nakikita nila si Kristo sa atin. Amen? Hallelujah. Ito po yung pangatlo. Hebrew 1:3. Sabi niya, He is what? The sole expression. Everybody say expression. So makikita po ninyo, for 3.5 years sa ministry ni Lord, kasama ang mga apostol. Ano kanyang ginawa? In-express ni Jesus kung sino ang Ama, kung ano ang Ama. Sabi niya, ang ginagawa ko, hindi ko to ginagawa ng sarili ko. Ginagawa ito ng Ama na sumasa akin. Sabi niya kay Philip, kung ayaw mo kong paniwalaan na ang Ama ay sumasa akin, paniwalaan mo yung Word, sapagkat hindi ako ang kumikilos niyan. Yung Ama na sumasa akin ang nagtatrabaho niya. So He is what? The sole expression. Sabi mo sa iyong katabi, grow in expressing Christ. Amen? Mahirap po bang unawain itong word ngayong umaga? Madali. Hindi ba napakadali? Pero minsan, nakulong lang yung utak natin na ang expression natin ng Diyos ay puro sa church lang. Hindi natin ina-express sa ating community. Hindi natin ina-express sa social services ng ating pong barangay. Hindi natin na-express yung Panginoon doon sa taong nahihirapan. Makinig po kayo sa judgment. Ganito po ang criteria ng judgment ni Lord. Ihihiwalay niya yung mga tao sa kaliwa at sa kanan.
At ang sasabihin niya sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, sapagkat nung ako'y nagutom, hindi niyo ko pinakain. Nung ako'y hubad, hindi niyo ko binigyan ng damit. Nung ako'y nakulong, hindi niyo ko dinalaw. Nung ako may sakit, hindi niyo ko dinalaw. Sasabihin ko naman sa mga righteous, pumasok kayo sa kagalakan ng Panginoon, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako ay nagkaroon ng kahubaran, binigyan niyo ko ng damit. Nung ako ay nagkasakit at nakulong, dinalaw mo ako. Magtatanong yung righteous Lord, kailan ka namin nakita na nagutom at pinakain? Kailan ka namin nakita na nahubad at binigyan ng damit? Kailan ka namin nakita na nagkasakit at nakulong at dinalaw namin? Anong sagot ni Lord? Ang sabi ni Lord, nung ginawa ninyo ito sa inyong community, sa mga maliliit na ito, ako ang ginawa niyo. So, ano ibig sabihin nun? In-express nila ang kindness ng Diyos sa kanilang community. Sa Judgment Day, ganon ang magiging criteria. Paano ka i-judge ng Panginoon? Paano ka nag-express ng ilaw at asin sa iyong community? O lagi ka lang nakaupo tuwing Sunday, wala kang ginagawa from Monday to Saturday? Na kahit isang kaluluwa, hindi mo na-express si Lord. Hindi niya sasabihin sa'yo, kayo ang mga nasa kanan, hindi kayo nag-share ng aking word. Hindi yun eh. Ang sinabi niya, yung mga nagutom, pinakain niyo. Ako ang ginawa niyo niyan. Hello? Sabi mo sa'yo katabi, may naintindihan ka? Pagdating sa Judgment Day, hindi i-judge kung gaano kagaling mag-preach. Ang pag-uusapan dun sa Judgment Day, ano ang ginawa mo sa mga mahihirap na nasa paligid mo? Ano ang response mo sa mga nagugutom sa paligid mo? Anong ginawa mo? You have the opportunity to express me to them. Pero hindi mo ko in-express. Hello? That's why Jesus is the sole what? Expression of the glory of God. Okay. Number 3. Praise God. Sino po rito merong nangunawaan? Praise God. Maikli lang po ito. Ayoko pong mag-preach ng napakahaba nang wala naman kayong matututunan. Gusto ko paglabas po ninyo rito, meron kayong goal na i-impact ang inyong pong society o kahit kapitbahay lang ninyo. Kahit isang tricycle driver. Kahit isang taong nagugutom. Hello? Kahit isang kabataan na bibigyan mo ng baon araw-araw. Kahit isang pamilya na once a week binibigyan mo ng grocery. Halimbawa, mag-grocery ka every week. Bawat linggo, nagse-set aside ka ng 2 sardinas, kape. Sa loob ng 1 buwan, makakaipon ka ng maliliit na gano'n. Makakaipon ka sa loob ng 1 buwan or 2 weeks ng grocery. Kape, makakaipon ka ng noodles, makakaipon ka ng sardinas. So in 1 month, kahit monthly lang, meron kang isang grocery monthly sa isang pamilya. You are impacting that family in your community. Are you here? Minsan nakakalungkot, napapanisan tayo ng pagkain. Ang dami, sobra-sobra yung pagkain natin, and yet, maraming nagugutom sa paligid natin. Sino ito marunong manggupit? Marunong manggupit? O yun. Marunong manggupit. Bakit hindi tayo mag-announce? May libreng gupit po dito sa barangay tuwing 8:00 ng umaga, ganito.
So habang nagugupit ka, nakapila yung tao sa'yo. Halimbawa, 10 tao, kahit 10 lang yan. Bawat isang tao, gugupitan mo ng 10, 15, 30 minutes. Service mo kay Lord at service mo sa community. Habang nagugupit ka, sinisharan mo, alam mo, mahal ka ni Lord. Kaya kita ginugupitan para ikaw ay gumanda, pumogi. Pero mas popogi ka kapag tinanggap mo si Lord kasi mahal naman. Primo, you use that skill to influence people in a very practical way. Correct? Sino rito beautician? Ha? Beautician. Diba? Sino pa rin yung marunong mag-spa, mag-ano ng kamay, mag-manicure sa paa? Gumawa kayo ng project sa plaza. Libreng manicure, libreng linis, libreng... I'm telling you, pupunta yung mga yan. At habang sila minamanicure mo, siniserbihan mo, pinagsisilbihan mo yung kanilang mga paa, nagsishare ka ng Word of God, hindi makakaalis yun. Hallelujah! Anong meron ka na pwedeng gamitin ni Lord? Di ba? O sige, pumunta kayo. Tuwing Sunday, magkaroon kayo ng offering, tigli 5 piso, 10 pesos lang. Ipunin mo yan. After a month, meron ng budget para sa lugaw. Pumunta tayo sa community, magpakain tayo ng mga bata na malnourished lugaw. Pilahin natin. Hanggang sa matuto yun, hanggang sa masanay yung mga bata na yun, magkaroon ng children ministry bago kumain ng lugaw, hanggang sa pag-uwi na yun, inuuwi nila yung gospel ng Panginoon sa kanilang mga pamilya. Ngayon, pag yung bata natuto nang mag-pray, no? Yung merong mga nanay at tatay, biglang kain na lang. Tapos yung bata naturuan sa ministry na gano'n, sa lugaw, biglang nag-pray. Lord, salamat sa pagkain namin. Marirebuke yung mga nanay na. Saan galing yung bata? And that simple act of prayer of a child, nagiging ilaw siya roon. At maraming bata ngayon, na naghahanap ng kalinga talaga ng magulang. At yung mga magulang naman, hindi naman talaga na-express yung kalinga niya dahil busy sa trabaho. Pero dahil sa feeding ministry, nakaramdam sila ng pag-ibig. At di natin gawin. Diba? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka pan-display lang sa loob ng building. Hello? Amen? We become a body to what? Execute His will on earth. Ang sabi rito, therefore when Christ came into the world, anong ginawa niya? He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepare for me. Ano raw inihanda kay Jesus? Body. Anong purpose ng body na yan? Sabi niya, with burnt offering and sin offering, you were not pleased. Verse 7, then I said, here I am with this body that is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. So what is the highest purpose why Jesus received a body? To do the will of God. Sabi mo sa iyong katabi, yung katawan na yan. Sabi mo sa iyong katabi, yung katawan na yan ay ibinigay sa'yo para gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? So, paano mo gagawin yung kalooban ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos yung uminom ng alak? Hindi. Hindi kalooban ng Diyos yan. Glorify God in your body. That body is the temple of the Holy Spirit, hindi ng alcohol. Nanahimik kayo. Sabi mo sa katabi, itigil na natin yan. Ipunin mo na lang yung alak na yan para pambili ng mga lugaw ng bata. Diba? So, nakikita natin, doon natutuwa si Lord that our body will do and embrace the will of God. Kalooban ng Diyos ang ginagawa ng katawan na to. So, yun yung highest purpose why God gave you a body.
that body is not for only for food. That body was given for each and every one of us to express and execute the will of God on earth. Yan yung highest purpose. Bakit ka binigyan ng katawan? Hindi ka binigyan ng katawan para kain lang ng kain. Amen. Hindi ka nilikha para sa pagkain. Yung pagkain ang nilikha para sa iyo. Di ba? Oh, tatanungin ko kayo, sino rito nabubuhay para kumain? Asan ka? Wala, di ba? Sino naman dito kumakain para mabuhay? Oh, yun, dapat tama yun. Kaya tayo kumakain para buhay lang yung physical body. Pero hindi tayo nabubuhay sa mundo para lang sa pagkain. Intindihan po natin. Now, kalooban ng Diyos. Ano sabi ni Lord? Ano yung kanyang food? Sabi niya, my food, said Jesus, is what? To do the will of Him who sent me and to finish His work. Ano raw yung kanyang pagkain? Gawin yung kanyang kalooban at tapusin ang kanyang trabaho. Sabihin mo sa iyong katabi, may trabaho ka? Meron kang trabaho. Yung mga bata, may trabaho yan. Akala natin walang trabaho yan. Meron niyang trabaho sa kingdom. Ba't hindi natin i-train yung child in the way that he should go, di ba? Bata pa lang. 12 years old si Jesus, natagpuan sa templo, nagbabasa ng Bible, nakikipag-diskusyon sa mga leader. 12 years old. Correct? So, i-train natin sila kahit man lang sa worship. I-train natin sila kahit man lang sa prayer. Amen. I-train natin sila. Pwede silang mag-evangelize sa kanilang kapwa bata. Amen. Palakpakan ho natin ang Diyos. So, ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin dito? Hindi tayo nilikha para pang-display lang, pamparami sa loob ng church. We are all agent of transformation. So that by transforming our society, we are discipling our community. Ano ang itsura ng isang na-disciple na barangay? Paano mo na-disciple ang barangay? Sa church, dumami ang tao? Hindi po ganun ang discipleship. Sabi, disciple all nations. Pag sinabing disciple all nations, ano sinabi niya? Teach them what I taught you. Ano ba ang itinuro ng Panginoon sa kanyang mga apostol? About the kingdom. It's not about the church. 90% ng teaching ni Jesus is about the kingdom. Kung paano maghari. Kaya sabi niya, pag pumunta kayo sa isang lugar, ano sinabi niya? Heal the sick. Cleanse the leper. Cast out demons upon those people who are oppressed. Feed the hungry. Clothe the naked. Bring justice to those who have injustice. Yes, God. Are you here? Amen. So, ano ang picture ng isang disciple barangay? Meron ba kayo idea? Hindi lang siya naligtas. Kung hindi meron siyang meron pong hustisya doon sa barangay na yun. Amen. Amen. Ano ang naitulong mo o naiambag mo kay Lord para mapalaganap ang hustisya sa iyong barangay? Second, righteousness. Ano naiambag mo sa paligid mo para mag-increase ang awareness ng righteousness? Pangatlo, peace and order. Ano naiambag mo para mapanatili ang kapayapaan sa iyong komunidad? Kasi kung walang kapayapaan, hindi mag-i-invest ang tao. Walang investment dito sa San Franz. Bakit? Walang kapayapaan. May injustice. Ano yung justice na para sa mahihirap? Paano mo ibibigay ang hustisya para sa mahihirap? Righteousness. And the rest is economic sufficiency. Ano may aambag mo para itaas ang level ng standard of living ng mga tao? Na yung mga mahihirap to alleviate yung kahirapan sa paligid mo. So dapat meron kayong mga ganong klaseng mindset para may advance natin yung kingdom ng Panginoon at ma-express ang kanyang kalooban.
Kalooban niya na isang komunidad ay may righteousness, mayroong hustisya, may economic sufficiency, may peace and order. Dahil merong peace and order sa isang lugar, matutuwa yung ibang mga karatig bansa, yung karatig na lugar, pupunta sa San Franz at dito mag-i-invest. Bakit? Kasi mapayapa ang San Franz. Kung titignan mo ang location ng San Franz, daanan siya papuntang Davao, daanan siya, sentro siya. Pwede siyang maging center of trade. Pwedeng dito dalhin ang mga kalakal. Pwedeng mag-invest ang mga tao rito ng mga buildings. Praise God. Naiintindihan niyo ba sinasabi ko? O parang kayo ay, ano ba to? Spiritual ba to? Bakit ganun? Kasi walang vision ang ibang mga leader dito. Meron lang silang posisyon. Walang vision i-transform ang society. Puro church lang. Nasa church ka lang, nag-aaway-aaway pa kayo. Nasaan ang peace and order? Ba't hindi tayo gumawa ng business at mag-increase, mag-create tayo ng employment? Yung marunong manggupit, mag-train ng panggugupit. Pag nag-train siya ng panggugupit, libreng training, ano nangyari doon? Tinulungan mo yung tao na yon na magkaroon ng hanap buhay kahit sa street lang. At sasabihin niya, kahit na wala siyang lugar, pwede siyang manggupit. Dala-dala niya yung panggupit niya. Sino po magpapagupit? Mura lang po, magpapagupit. Eh kung meron makasampu siya, makasampung tao sa loob ng isang araw, sa 60 pesos o 50 pesos na lang, eh di meron siyang 500. Hello? Sapat na para makakain, makakuha ng 1 kilong bigas, ilang sardinas, para sa kanyang pamilya. Kasi tinuruan mo manggupit. Praise God. Naintindihan ninyo? Kaya natin i-transform ang San Franz. Amen. Kaya lang walang nag-i-stir up. Nasaan ang wisdom para i-transform ang San Franz? Nasa church. Anong ginagawa ng church? Nagkokompetensya. Nag-aaway. Ang laki-laki ng parish natin. Ang parish natin wala sa four corners na to. This is not our parish. Our whole parish is buong San Franz ang ating parish. Hindi mo sa'yo katabi. Kumising na tayo. Diba? Ano magagawa nyo? Praise God. So, ano ginagawa ng Panginoon sa atin yan? May pinapakita sa iyong anggulo. Ano ba ang church? Ano ka ba? Uupo ka lang ba dyan? So you are what? You are habitation of the Spirit of God. You are the temple of the Holy Spirit. At ikaw ay expression ng Diyos. Higit sa lahat, ikaw ay daluyan ng Diyos to execute the will of God on earth. In this town, in this municipality of Barog or San Franz. Di ba? So marami po tayo. Mag-observe po kayo sa inyo pong paligid. Tignan po ninyo yung mga opportunity na makatulong po tayo sa tao. At pag nakita po natin yan, that will become a point or platform of influence so that we could bring those people to God. Ang daming ministry sa labas. Hello? Naintindihan po natin? For example, panambak. Maraming tao naghahanap ng panambak. Ba't hindi ka maglibot dyan? Ang daming minisang mga panambak. Ba't hindi mo i-approach? Pwede ko bang kunin tong panambak na ito na libre kasi ibibigay ko doon sa mga taong nangangailangan? Sa kanila, basura na yun. Gusto na nga nilang tanggalin yun. Kaya lang, hindi nila matanggal-tanggal kasi gagastos pa sila. Pwede mong kunin. Bigay mo doon sa tao. O kaya, kunin mo yung mga panambak na yun, bibigay sa'yo libre. O di ibenta mo kahit murang halaga yung panambak. Eh di nakapagbenta ka pa ng walang puhunan. Ipunin mo yun. Then gamitin mo sa ministry. Hallelujah. Sabi mo sa inyo, makikinig ka pa.
I'm stirring up a practical things to present the gospel in a very holistic manner. Hindi lang yung para tayo preach lang ng preach. Pwede tayong mag-preach through our lifestyle, through our life expressing God, doing the will of God on earth. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! So, Luke 22 verse 42, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Nung sinabi ng Panginoon, Lord, not my will, but yours be done. Ano ang epekto nung niyakap ni Lord yung will at Garden of Gethsemane? May dumating, verse 43, anong dumating? An angel appeared to him from heaven, strengthening him. Alam mo, kapag kaniyakap mo ang will ng Panginoon, babang-apan ka ng anghel ng Diyos at ikaw ay palalakasin. So the more you embrace the will of God, the more God back you up with certain strength and power to execute that will on earth. Hallelujah! Angel came to strengthen him. Bakit? Kasi sabi niya, ayokong gawin ang kalooban ko. Pwede kalooban mo. At dahil dyan, palalakasin ka ng Diyos, pahahabain ang buhay mo. Bakit? Kasi gusto mong gawin yung kanyang kalooban. Praise God. Hallelujah. Kasi marami pong mga tao nagpe-pray ng mahabang buhay. Lord, pahabain mo buhay ko. For what? Ha? Gusto humaba yung buhay. Ayaw namang gawin yung kalooban ni Lord. Oh. Amen. So yung kalooban ni Lord, nagpapahaba ng buhay yan. Itong anak kong to, ginagawa ang kalooban ko. Pararamihin pa kita, pahabain ko buhay mo kasi okay yung kalooban na ginagawa mo, kalooban ko. Okay, ginawa mo. Nagpayaman ka lang na nagpayaman. Hindi mo naman sinishare yung yaman mo. Nag-hoard ka ng resources. O, pauwiin ko na to. Anong gagawin mo ngayon doon sa yaman mo? Walang kwenta. Hindi ba? Kaya sabihin mo sa yung katabi, gumising ka. Di ba? Praise God. Okay. Luke, Matthew 12:43. Pansinin po ninyo ito When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrived, it finds the house unoccupied, swept and clean, or put in order. Then it goes and takes it with 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Kakalungkot, nakakatakot. Sabi niya, kapag ikaw daw ay na-born again, pinatawad ni Lord, nawala yung dumi mo, nalinis ka, pero wala kang ginawang pagpipill up. Hindi mo pinild up ang sarili mo, hindi mo for-finerness ang sarili mo, hindi mo in-equip ang sarili mo with the Spirit of the living God. Wala kang ginawa, naging pan-display ka lang dyan, hindi mo dinasire ang Holy Spirit for you to be filled and to become the temple of the Holy Spirit. Ang sabi ng Word, yung demonyo na umalis sa buhay mo, babalik sa iyo at titignan niya na ikaw ay hindi filled. At pag nakita na umukay yung buhay mo, pero hindi ka naman naging functional, magtatawag pa ng mas maduming demonyo at papasok uli sa buhay mo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang final condition ng man na yon is worse than the first. Bakit nagiging worse? Kasi hindi siya na-filled, hindi siya naging expression ng Diyos. Siya po ay nanatiling empty. Walang laman na Kristiyano, walang substance na Kristiyano. Hello? Naintindihan mo natin? Sabi mo sa yung katabi, naintindihan mo na ba purpose mo? Ha? So, uuwi kayo ng merong kakaibang pag-iisip.
patungkol sa church. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang church. Ikaw ay expression ng Diyos. Ikaw ay gagawa ng kalooban ng Diyos. Binigyan ka ng katawan to express the invisible Christ. Hallelujah. Mga kapatid, this verse, lahat po tayo ngayon. Minsan, ayaw natin kumilos kasi hindi natin alam talaga kung ano gagawin natin. By the exposition of God's Word this morning, kahit maliit na bagay, pwede mong express ito. Kahit maliit na tulong sa kapitbahay mo, pwede mong abutin. Pwede mong i-connect sila. Pwede mong ipadama sa kanila. Kahit hindi ka nagpipreach, pwede mong ipadama sa kanila. Amen? I want you to lift your hand. You begin to worship me. Hallelujah, God, in the name of Jesus. Panginoon, sa umagang ito, kami ang church. Gamitin mo kami. Use our body to express your will. Use our body, O God, to represent the invisible Christ. Use our body to execute your will. The more we do your will, the more we receive strength. In the name of Jesus, Panginoon, gamitin mo effectively ang bawat isa. We are the body of Christ here on earth to express the invisible Christ. Ikaw po ang patuloy na manguna. I want you to pray right now. Let your life be filled with the Holy Spirit right now. Be filled with the Holy Spirit right now. Oh God, right now, let your Holy Spirit rise within us. Hallelujah, Lord. You are worthy of it all. Worthy. You're worthy to receive, oh God. You are worthy of it all. Receive our service in our community. For from you are all things, and to you are all things. Lord, you deserve the glory. Karapat-dapat kang tumanggap ng kalwalhatian sa aming buhay. You are worthy of it all. Kaya mong abutin namin ang mga mahihirap sa aming barangay. You are worthy of it all. Gamitin mo kami at gawin kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy of it all. Hallelujah, God. Oh, use us. You are worthy of it all. We give you glory, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. Sa oras mong ito, habang nakataas ang kamay mo sa presensya niyo, kaya mong kausapin mo si Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gamitin mo ko sa lahat ng opportunity. Gamitin mo ang aking talento, gamitin mo ang aking buhay, ang aking panahon, ang aking skill. Gamitin mo ako, Panginoon, upang maging ilaw ng sanlibutan ng asin. Sa kahit anong paraan, O Diyos, gamitin mo ako. Sige po, kausapin mo ang Panginoon and let the Holy Spirit of God fill you right now. Yes, God. Send us, use us in every way, in every possibilities, to serve your purpose, to serve your will, to advance your kingdom. Sa kahit anong paraan, palakasin mo ang iyong mga anak, O Diyos. Nagawin ang iyong kalooban. Hallelujah. You deserve the glory. Give Him the glory that belongs to Him right now. Hallelujah. You are worthy of it all. Hallelujah, Lord. You are worthy of it all. Hallelujah. Oh, from you are all things,
glory. As we close right now, umana po kayo ng partner, dala-dalawa. Ipag-pray mo ang kapatid mong yan na siya'y gamitin ng Panginoon sa lahat ng possibility na pwede siyang gamitin. Sige po, ipag-pray po ninyo siya upang ang ilaw ay lumiwanag, ang asin ay kumalat sa ating komunidad.